Hello po mga bossing ko. Ay, dito na. Papasyalan ko lang po si ate. Papaalam mo na ako sa kanya na kami po ay kakailan ng gulay sa labas. Yan, ang ulam po namin kanina, tahong mga bossing ko na nilaga. Tapos tahong na nilaga na may pinirito na tilapia. Yan, alam niyo naman, kailangan healthy foods po tayo. Ngayon, ano kayang aking maisuot? Yan, papasyal muna ako kay ate. Paramdam muna ako doon. Papaalam lang po ako mga bossing ko. Nailak na ata dito kanini. Tinatamad ako magpalit ng damit. Ito na yung damit ko. Sabi ko sa mister ko kanina, buksan na yung mga ilaw. Tapos, yan. Inop namin yung ibang mga ilaw kasi napakainit ang panahon mga boss. Pero masaya ako dahil may bossing din ako na pumasyal kanina kay Joelyn. Tapos yung mga ibang ilaw, doon ko na ginard sa kabila. Kasi dito syempre hindi ko nakikita, baka nag-iinit na. Tapos plano ko din pag nakakita ko ng magandang bulaklak, bibilang ko si Joelyn ng bulaklak. Parang medyo patuyo, medyo pa lang, pero okay pa naman po siya. Anak Joelyn, I love you. I love you, anak. Yan, ito naman ang binuksan namin ngayon, mga boss. Kasi kanina, ito yung ilaw at saka yung kabila. Kita niyo po, parang nagkakaroon siya ng uling. Yan, pero dati ang iniisip po namin, baka uling mga bossing ko ng kandila. Ngayon, wala na. Hindi naman po kami nag-uuling. Yan, kasi nga po baka sa sobrang init. Kaya yung mga ilaw pinagpapalit-palit po namin. Anak Joelyn, I love you. Kanina po, meron din siyang, friend niya po yun sa Facebook, pero yun po ay bossing na matagal na, masugid taga-subaybay mga boss, ay pinasyalan po siya. Kaya ang sarap din naman sa pakiramdam na akala ko hindi papasyalan kasi pagka sinabi ng boss, halika na sir, uwi na po ba kayo? Ganon. O ma'am, uwi na po ba kayo? Hatid na po namin, hatid ko po kayo, ganon. Sasabihin, pwede po bang mapasyalan muna si Joelyn? Ayun, magpapapasyal po ako dito. Pero pagka hindi, yun, hindi na lang. Kasi dapat sa kanila nagsisimula kasi masama daw po yung nag-iimbita. Ayun, kaya sobra ako natutuwa kasi naalala yung aking anak. Tapos meron din akong kakilala na nagtatrabaho po siya sa malayo, nag-a-abroad po siya. Parang nagulat kasi niya nga po, pamangkin. Sabi talaga, pamangkin mo yun. Sayang ganda-gandang babae. Yan. Panay, na lang, bukas sa bibig. Sayang. Dati mga bossing ko, kapag po nakakita ako mga bossing ko ng mga post, kinikilabutan ako pag may nag-post ng nakahiga sa ganon, or kaya po yung binibidyo na ganon. Sabi ko sa isipan ko, bakit? Kasi matatakutin po talaga ako sa mga ganyan, sa mga ganon. Pero mahilig din ako manood ng horror, pero matatakutin po ako pag nakita ko na sa post sa Facebook. Lagi po akong nagsasabi, kaya nauunawaan ko rin yung mga iba na nagsasabi na kinupost pa, ganon, naunawaan ko po kayo. Kasi ganyan din po ako dati, na naiinis pa nga po ako. Sabi ko, kakainis. Bakit ba pinupost pa? Nakakatakot tuloy. Kasi sa akin naman, natatakot ako. Yung ganon. Hindi ko sila naunawaan. Tapos noong po mga bossing ko, eto sabihin ko po sa inyo ha, meron kaming kakilala
na nag-post. Buhay pa si Jovelyn noon. Nag-ano pa nga namin, sabi namin, ano ba yan, pinopost pa sa Facebook. Kami dalawa ni Jovelyn. Parang napaano pa nga kami, sabi ko, naku anak, scripted dyan. Kasi, ba't kailangan pang i-post? Ganun po, parang nag-ano pa nga po kami. Parang kinukontra namin yung ganun. Tapos parang, naano kami, nakakaano naman, ba't pinopost pa yan? Pero alam niyo po, hindi ko akalain na sa mismong anak ko pa mangyayari po yun. Kaya pala pinopost ng mga taong namatayan dahil para kahit papaano maibisan yung sama ng loob. Para kahit papaano, kahit sa post man lang, para bang yung alaala sa kanya, yung ganun. Kasi kaya ako naman nabanggit kasi meron akong boss na nakakwentuhan ko. Sabi niya may nabasa daw po siya. Sabi ko, sir, kaya nyo na, naunawaan ko po yun. Kasi ganun din ako dati. Ganun din po ako. Kinukontra ko po sila. Sabi ko, bakit ganun? Naiinis ako. Nakakilabot man, binibilisan ko. Pero kailanman hindi ako nag-comment sa mga ganun. Binibilisan ko lang, tas nagsasalta ako. Sabi ko, nakakilabot, pinopost pa. Pero nung nangyari sa akin, sa anak ko pa, sobrang sakit. Kaya pala nila ginagawa yun. Kahit papaano, maibisan po yung nararamdaman. Alam niyo po, nung mga nakalipas na may tumunog, nung mga nakalipas na araw, yun nga, diba, umiiyak po ako, wala akong malapitan. Pero ngayon, mga bossing, alam ko na, pag nalulungkot ako, dito lang ako. Dito ko kakausapin yung anak ko. Kasi alam ko, nandito lang yung presensya po niya. Kasi siya yung lagi ko sinasabihan. Siya lang po yung lagi ko sinasabihan ang problema ko. Pag naiinis ako, kasi syempre, hindi naman tayo, may tao ba na hindi naiinis? May tao ba na walang problema? May tao ba na parang lahat ng tao na nakakasalamuhan niya okay sa kanya, na hindi siya sumasama ang loob? May tao ba na hindi nasasaktan? Di ba wala naman, mga boss? Lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo dumadaan sa mga ganyang pagsubok. Kaya, yung anak ko ang aking sandigan. Kaya alam niyo po ba, nung yun po ay nawala, parang blanco lang po. Parang gumigising lang ako sa isang araw ng wala lang. Parang walang bang pakiramdam ba, ganun. Pero yun nga po, nung nagkaroon ako ng vertigo, nakita ko yung anak ko naman bunso. Nung may anak pa ako, kailangan ko yung lumaban. Kasi syempre pagkapanganay, kung close po kayo ng panganay, yun yung lagi mong kakwentuhan. Pero na lang kung marami kang kaibigan, yung kaibigan mo, lagi mong kakwentuhan, or meron kang isa sa miyembro ng inyong pamilya na lagi mong kakwentuhan. Ako po kasi wala eh. Anak ko lang po. Kami lang. Partner po yan kahit sa paglalakad. Ako at saka yung anak kong panganay. Tapos yung bunso namin at saka yung daddy po niya. Kaya nung nawala po siya, bakit kinakapitan ko yung anak kong bunso? Kinakapitan din po ako, pero syempre, mas nasasanay siya sa daddy niya. Tapos yung pag-uugali, yung agali ng daddy niya, at saka yung bunso ko, medyo magkaparehas. Yung panganay ko, parehas naman po kami. Sige, kunin mo na. Yan. Kasi nga po, kakain lang po kami ng gulay muna sa labas. Ibibidyo ko din po yun. Kasi umay na po kami yung kung ano kinain na umagahan yun din ng tanghalian. Kaya sa gabi, nag-iisip lagi kami kung anong kakainin po namin. Lagi akong tumitingin. Lagi po ako doon tumitingin. Kasi para lagi sila nakatingin sa akin. Yung aking anak. Kaya makita niya, gumaganon-ganon ako. Kasi parang feeling ko, buhay yung mga mata po nila. Nakatingin po sa akin. Ayan. Kada tanong ko sa kanya, nasagot po niya. Mag-wish po ako sa kanya.